Magandang morning sa inyong lahat! Come on! Unat-unat! Meron tayong magandang balita! Ikalat natin to, mga minamahal! Nangangatog ang itlog ng kabilang kubol! Kawawa naman! Oh, labas-labas yung mga tapang ninyo! ICC lang pala, yung Interpol lang pala, yung makakapagpatiklop sa inyo! Yeah! Dance! Magpugay, Pilipino! Ang galing mo talaga, Trillanes Codus! Eto. Bakit ba kumakanta pa? Napapasayaw si Mima. Huwag naman ganito. Anyway, eto na nga. Eto na nga, mga minamahal. Alam nyo naman ata yung development kagabi. Binalita natin yan sa inyo. Anyway, magpa-flashback tayo bago tayo pumunta sa ngumangawang piglet. Sa ngumangawang abogado kuno na si former spokesperson Harry Roque. So, kagabi, mga minamahal, alam nyo naman ata, no, kasi syempre binalita ko sa inyo, ay nagsalita na nga po ng tuluyan. Sino ba yung nagsalita na tinutukoy mo, Mima? Si Department of Justice Secretary Boying Rimulya nagsalita na po. Kaya nga yung mga DDS galit na galit Sabi nila, ba't di pa yan natigok si Rimulya? Sabi nila, binigyan ka na ng pangalawang pagkakataon pero ang sama pa din ang ugali mo. Hoy, law is law. And no one is above the law. Tama ba, mga minamahal? Wala. Weather lang yan. Hindi, sa totoo lang, ang may kasalanan ay hindi pwedeng magbayar. Ang may kasalanan ay hindi niya pwedeng pagbayaran ang kanyang kasalanan. Guys, tanginan, daming mga Pilipino humihiyaw, umiiyak, sumisigaw ng hustisya. Ang daming nagmamakaawang bibig, nagmamakaawang mata, namumugto ng kanilang mga mata sa sinisigaw na hustisya. Diba? So, this is the right time. This is the time of reckoning. So, ito yung balita kahapon. Bago tayo pumunta kay Baklitang Hetada, ito yung balita. Rimulya. Philippine can't stop Interpol from serving ICC arrest warrant. So, ganito kasi guys ka-basic. Wala na pong jurisdiction ng bansang Pilipinas sa ICC, pero meron po tayong sinusunod dito sa Interpol. Gets nyo? Walang jurisdiction nung panahon nung kumalas tayo. Yun yung totoo doon, ha? Pero nung tayo po, nung panahon nung 2016 up to 2019, na kung saan naganap yung napaka-inhumane na practices dito nga po sa extrajudicial killings, sa crime against humanity, ay miyembro pa tayo ng International Criminal Court. Diba? Miyembro pa po tayo. And hindi po natin pwedeng ipagsawalang bahala lamang yung mga bagay na iyon. Oo, aminado tayo na hindi na po tayo miyembro ngayon, pero nung panahon nung naganap ang crime against humanity during the height of a drug war campaign, extrajudicial killings ni former President Duterte, miyembro pa po tayo. So, meron pong karapatan doon ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas para mag-imbestiga. So ngayon, sinasabi dito ni Secretary Boying Rimulya, ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya, pag pumasok po ang ICC sa bansang Pilipinas, wala po silang karapatan para ipahinto yung ICC, pero hindi po sila tutulong.
Well, that is a fair and balance. Wala pong masama doon. Well, pabor porsyento. Oo, pabor po ako doon. Kahit hindi tumulong ang bansang Pilipinas as long as inalaw nila na mag-investigate, mag-conduct ng investigation ang ICC, then go ahead, pabor si Mima Alicia doon. Labas po ang gobyerno doon. Pero, pag ang Interpol naman po ay humingi ng tulong sa Pilipinas, meron po tayong dapat meron tayong pananagutan sa Interpol. Hindi yung pwedeng tayo lang nag-aamok ng hingi ng tulong, tapos pag sila ang humingi ng tulong, hindi naman po pwede na hindi natin sila tulungan. Guys, kung matatandaan ninyo, di ba nahuli si Tevis? Nahuli si Teves. 'Di ba, nang dahil po sa Interpol. So, hindi pwede po na tayo lang humihingi ng tulong, tapos pag sila nang humingi ng tulong, hindi tayo tutulong, abay malaki pong kabulshitan yon. 'Di ba mga kababayan? Ngayon, kaya nga nang wawarsyak ngayon yung mga DDS eh. Huwag na kayo umiyak. Wither lang yan. Okay lang yan. Yeah! Come on! Yeah! Yeah! Come on! Huwag na kayong mangwarsyak. Nangwawarsyak kayo no? Tanggapin nyo na ang masaklap na katotohanan. Unat-unat! Yeah! Umunat, mga kababayan! Eto na nga. Sige, basa mga minamahal. Nabasa na natin to. Sa baba na tayo. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said on Thursday, August 1 yan August 1. The Philippine government can't stop the Interpol? The government can't stop the Interpol from serving the arrest warrant that will be issued by the International Criminal Court or yung ICC against former President Rodrigo Duterte and other person involved in the drug war killings in the previous administration. Hoy! Nako! Kaya sino ba namang hindi magngangawa dyan? Diba? Nakalagay dito, quote and quote, hindi po nila pwedeng pigilan ng Interpol na mag-serve ng warrant of arrest na ini-issue po ng ICC dito po kay former President Duterte dahil nga po sa previous killings ng Duterte drug war, yung AJK nila, yung crime against humanity. Ang akala kasi ni Digong, forever in power siya. So, alam ko kasi guys na natutunugan na talaga ni former President Duterte na huhulihin na talaga siya ng ICC. Kaya nga, tingnan nyo, yung hakbang ng mga demonyo. Diba? Mula January, February, March, April, May, June. Araw-araw ba? Buwan-buwan ba naman nag-ICC? ICC tuloy. Buwan ba namang naghahakbang ng maisog? Ano yung ending? Sila din ang nasira. Tapos ngayon, it's payback time. Tapos na ang laban, sabi naman ng administrasyon. Tapos na kayo? Hindi nga, seryoso. Tapos na kayo? Tapos na pala kayo. Kami naman. Yeah. Tapos na kayong maghakbang ng maisog? Kami naman. Sige, kami naman. Hindi pwedeng kayo lang, dapat kami din. Diba? Pero mas malala naman to. Talagang grabe, niliteral. Nako, alam nyo dati, sinasabi nila na pag pumunta ang ICC sa bansang Pilipinas, galing to sa bunganga ni Department of Justice Secretary Boying Remulla. Balikan nyo yung mga statement niya nung nakaraang taon. Pag pumasok daw po ang ICC sa bansang Pilipinas ay ipapahuli niya daw po ito. Yan yung statement ni DOJ Boying Remulla noon.
Oh, pero ngayon, diba, nagbabago ang panahon. Oh. Minsan nasa taas, minsan nasa ilalim. Pero mas maganda yung nasa ilalim. Ah! Hala, kinilig si Mima. Ay, de joke, wag yung lagyan ng meaning yan. Ano ba kayo? Eto, sige. Oh, continue mga minamahal. Ito yung statement, 'di ba? Ni Boying Rimulya. So, we are not in the business of blocking the Interpol job which is to fight international crime, he said. Tama nga naman. Tama si Boying. May tama ka, Boying. Good job, Boying. Good job. Although the Philippines has already withdrawn from the international body, the ICC continue to investigate the liability of those believed involved in the killings. Kaya nga 'di ba nagsalita itong si Menardo Guevara. Ano yung sabi ni Menardo Guevara? Pag ang ICC po ay nagkandak ng investigation, hindi po namin pwedeng harangan, pero hindi po namin sila tutulungan. Well, that is a fair and balance. So, walang problema para sa akin doon. Ang problema ngayon, nanggagalaiti kasi yung mga DDS, nang wawarshock sila, na akala nila pinapahuli na si Digong. Wala pa tayo doon sa hulihan, hindi pa po siya pinapahuli. Huwag kayo excited! Masyado kayong excited. Hindi pa po pinapahuli si Digong. Papunta pa lang po tayo sa exciting part. Huwag masyadong atat. Atat kayo eh. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Kaya huwag kayong masyadong atat. Ala? So, magandang development yon, no? Promise! Magandang development yon, mga minamahal. So, saludo din kay PBBM. Alam namin, PBBM, na ikaw yung nasa likod niyan. At saka hindi po illegal ang paghuli kay Digong. Lalo pat yung hinuhuli ay makasalanang tao. So, papatigilin lang daw po nila ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas once na may nilabag sa batas. Pero yung paghuli kay Digong, hindi po yung labag sa batas. Sige, go! Go! Don't stop! Go on! So, tapusin lang muna natin tong balita kahapon, Although the Philippines has already withdrawn from the Interpol is expected to serve the arrest warrant that will be issued by the ICC against those alleged involved in the killings. Pag ginarang mo yan, magkakaroon tayo ng reperkusyon sa atin. In the meantime, Rimulya said, pag-aaralan pa rin namin kung pwedeng anong gawin. We will study the possibilities or indication of dealing with the Interpol on this matter. So, after ng statement na yan, si Harry Roque, may puro post. Nag-post si Harry Roque. Ano yung post ni Harry Roque? Nag-post si Harry Roque. Sabi niya, breaking news, the DOJ announces just a while ago that the Philippine authority will not prevent the Interpol implementation of arrest warrant versus FPRRD and his co-accused in the ICC. This is a blatant disregard of our national sovereignty and independence. This Marcos government is terrible. Terrible kasi nanganganib kayo na mahuli. Kaya nga umiiyak na eh. Okay lang yan. Alam nyo mga minamahal, wala naman pong sinabi si Guys, sinunod ni PBBM. Sinunod ni PBBM ang balaod. Ano yung sabi dito? Hindi tayo tutulong sa International Criminal Court. Which is yun naman talaga yung gusto nyo, di ba? Na huwag makialam ang gobyerno sa ICC. Pero wala din sinabi ang gobyerno na tututulan nila ang pagpasok ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Wala pong police power ang Interpol. Walang police power ang Interpol sa bansang Pilipinas. Tandaan nyo yan. Nanggaling na sa bibig ko Walang police power ang Interpol. Pero, nasa gobyerno pa din ang huling halakhak.
Di ba? Sabi nila, wag muna kayo magsaya. Tutulong ang Interpol pero walang police power. Ang Interpol sa bansang Pilipinas. Sumabot ka? Sumabot ka sa mga panhihitabo? Bisaya 'yon. Naintindihan mo yung mga susunod na mangyayari? Ay, giatay, pagmatahoy. Dili kami nahadlok sa iyo. Hello ka. Bakit? Alam mo ba yung mga susunod na mangyayari? Ha? Kami nga hindi nga namin na-predict na mag-aaway ang Marcos Duterte. Diba? Ito pa kaya? Na on behalf na din po ito sa mga biktima ng madugong war on drugs, crimes against humanity ni former President Duterte. Sa tingin nyo, hindi papayag ang gobyerno na ganun-ganun lang yung mangyayari sa ating mga kapwa Pilipino, ha? Ay. Giyatay ba? Ito pa yung kanyang post. Ang sabi niya dito, walang pulis ang Interpol. They will rely on the PNP or DNBI. So mga Pinoy, nakapulisan, na-arrestuin nyo ba si FPRRD sa bisa ng dayuhan ng warrant of arrest? Tanga na lang magsabi ng hindi. Nakapatay yung tao. Illegal yung ginawa niyan. Mamamatay tao. Tapos hindi nyo pa arrestuin. Yawa ka, uy. Giatay, wag mo kaming pinaglololoko, Roque. Alam namin yung baho mo. Diba? Makialam ka sa issue mo sa Pogo, wag ka makialam dito sa issue na may issue. Giatay, kaloka, lurong good ang daay jud something sa kanya brain. So, umiiyak like a crying baby. Itong si former spokesperson Harry Roque. Paano, malapit ka na din. Lalo pat pag napatunayan na talagang ikaw ay harboring of criminal. Kasi diyan nagtatago sa iyo yung yung dalawang big boss na may sandamakmak na kaso, 'di ba? Doon pa mismo sa kanilang country at pinaghahanap na din ng ICC. Pag napatunayan 'yon, nako, isa ka din sa makakasuhan. Nako, for 4 years di umano, harboring of criminal, obstruction of justice. Same feathers, flocks together nga naman. Okay lang yan? Okay lang yan? Okay lang ba yan? Huwag mong damdamin. So, yun po guys. Umiiyak ba si Roquita? Halata naman na umiiyak. Hayaan nyo na yan. Ganyan talaga pag guilty ba? Diba? Kasi wala na siyang ibang makakapitan kundi si Digong lang naman. Ano kaya nangyari dito sa human rights lawyer na to? Nabago kata yung utak nito Di ba mga minamahal? Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Good morning! Good morning again! Anyway, paalam mga minamahal!